The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices, with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports, one that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the online compliance portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020. Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort.
Need to manage your workforce details? The portal allows you to upload your employees' names and details using a CSV template. Once uploaded, these details are readily available for reports like the Flexible Work Arrangement Report, where selecting affected employees is as easy as a click. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where Dole inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the Dole compliance portal, labor inspectors can easily review submitted reports and documents from establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the Dole Online Compliance Portal. Magandang hapon sa ating lahat and welcome to another episode of Webinar Wednesdays, hatid sa atin ng Department of Labor and Employment hosted by the Bureau of Working Conditions. I am Jan Barbosa, your host for today's webinar. Our topic for today's episode is Understanding OSH Standards Reports. But before we proceed with our topic, alamin muna natin kung ano nga ba ang DOLE Occupational Safety and Health. Ang Department of Labor and Employment ay ang ahensya na nagpapatupad ng mga polisiya at regulations upang matiyak na mag-report ng safety and health conditions ng kanilang mga empleyado. Mahalaga ring tandaan na ang pagsunod sa OSH ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng safety measures, kundi pati na rin sa tamang documentation and reporting. Isa sa mga paraan kung paano minomonitor ng DOLE ang pagsunod sa mga regulations ay sa pamamagitan ng mga reportorial requirements na tatalakayin natin ngayong hapon. Before we begin our discussion, let's take a moment to ask for the Lord's guidance and blessing. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat para sa pagkakataong magtipon-tipon sa webinar na ito. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng teknolohiya na nagbibigay daan upang kami ay makapag-ugnayan, makapag-aral at lumago kahit na magkakalayo kami. Naway gabayan ninyo po ang bawat tagapagsalita at kalahok upang kami ay makapagbahagi ng mga kaalaman ng makabuluhan at nagbibigay inspirasyon. Tulungan ninyo kaming makinig ng bukas ang isipan at puso, handang matuto mula sa bawat isa. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan sa kaisipan at kahusayan sa pagpapahayag upang maging makahulugan at may positibong epekto ang aming talakayan. Dalangin namin na ang session na ito ay magtaguyod ng pagkakaunawaan, pagkakaisa, at pagbabahagi ng kaalaman na kapaki-pakinabang para sa lahat. Naway madama namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan na nagtutulak sa isang espiritu na pagkakaisa at respeto. Nagtitiwala po kami sa inyong banal na karunungan
upang kami ay gabayan sa anumang pagsubok o hamon na maaari naming harapin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng aming pagsasama-sama, naway bitbitin namin ang mga aral na aming natutunan ng may panibagong layunin at dedikasyon. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nananalangin. Amen. Good afternoon once again and welcome to Season 3, Episode 4 of Webinar Wednesday. Sa ating mga Facebook Live viewers, huwag kalimutang mag-like, heart at wow react sa ating webinar dahil siguradong marami tayong matututunan o kaya naman mag-care react dahil tunay ang ating malasakit sa mga manggagawa at kanilang mga lugar na paggawa. Likewise, don't forget to share this live stream on your Facebook account and use the hashtag Webinar Wednesdays. You may also share this to your colleagues, friends, and families para mas marami tayong magkaroon ng bagong kaalaman. For your questions and inquiries, feel free to use the comment section and rest assured that this will be addressed by our resource speaker after the lecture. We will now proceed to the discussion of our today's topic, which is Understanding OSH Standards Reports. Our speaker for this afternoon is a dedicated and accomplished medical professional with extensive experience in public health, occupational health, and policy development, currently serving as a medical officer at the Bureau of Working Conditions. Everyone, please welcome our very own Dr. Marco Antonio S. Valeros. Good afternoon, Doc Mark. Good afternoon, Miss Jan. Okay, maraming salamat po sa magandang pagpapakilala. Ayan. At of course, magandang hapon din po sa mga participants po natin, ating pong audience po sa mga oras na ito. As mentioned po, no, ang topic po natin ngayon po ay Understanding OSH Reports. Ayan. So mag-screen share na po ako. Yan. Okay. So understanding occupational safety and health standards reports. Ayan. So ang ano po natin po, no? Objectives, okay? So dalawa lang naman po ang kailangan po nating ma-achieve, no? For today's webinar, no? Una po, for us to familiarize ourselves with the different OSH reportorial requirements. Require po ni DOLE. At of course, no, magkaroon po tayo ng understanding how does the DOLE, no, process or handle this information. Ayan. So for the information of everyone kasi po, itong mga OSH reports ay hindi lang naman po ito for compliance, no? May malaking gamit po sa amin yung pagsasubmit po ng reports, no? So ano ba yung nilalaman ng reports? Of course, ang nilalaman niyan ay data. It provides us yung information na galing po sa iba't ibang mga establishments, no, kung ano yung bird's eye view ng OSH implementation or mga kaganapan na may kinalaman sa OSH sa respective workplaces, no, para maging guide namin sa policy and program development. Ayan. So yun yung importance na bakit namin nire-require ang bawat establishment na magpasa po ng mga reports sa DOLE. Of course, may mga specific forms at of course timelines yung atin pong submission. Bakit ba mahalaga ang OSH reports? Sabi po dito, ang mga reports po kasi they are an indispensable tool for the detection of new hazards, emerging risk, identification of hazardous
sectors. Ayan, so development of preventive measures as well as implementation of policies, systems, and programs at international, national, and enterprise levels. Ayan. So, bigyan ko po kayo ng example. Ano po. Kung familiar po kayo sa Department Order 178 at Department Order 184. Ayan. So, 2017 po siya namin i-release. Ano po. So, yung dalawang department orders na po yun. This was, parang outcome po ito ng aming analysis sa mga reports that were submitted to us. Yung 178 po kasi, yun yung guidelines na inilabas ng Department of Labor and Employment para sa mga workers na by nature of their job, kailangan nilang tumayo, They have to stand for long period of time, Ito yung mga nasa sales lady, sa mga malls, ito yung mga nasa mga hotels, ito po yung mga security guards, yung mga nasa manufacturing. Ayan. So, bakit po siya nailabas? Kasi base sa mga reports, of course, yung mga musculoskeletal na mga reports sa atin as part ng mga occupational illnesses ay brought about ng prolonged standing. Okay? So, yung 184, naman siya? Kabaliktaran naman ng prolonged standing. Ito naman po yung sedentary lifestyle. Ito yung mga workers, by the nature of their occupation, they are required to sit for long period of time. So, it promotes yung sedentary lifestyle, So, walang masyadong activity, So, may physical inactivity. So alam naman po natin na contributory yung sedentary lifestyle sa mga sakit na lifestyle diseases katulad ng of course yung hypertension, diabetes, ayan kasi limited nga yung mga physical activities, even cancer, ayan. So kaya naglabas po ng mga ganoong mga guidelines sa Department of Labor and Employment para ma-address, ma-prevent yung mga sakit that are brought about by yung physical inactivity at of course yung yung strenuous part ng ating trabaho because of prolonged standing. Ayan. So yun yung ilan lang sa mga halimbawa. Of course, nung tawag dito, nitong summer last year, okay, meron din tayong labor advisory doon sa heat stress. Ayan. So anticipated naman 'yan. Based din 'yan sa mga reports na nasa-submit po sa atin. Naglalabas kami. We issue mga policies based doon sa mga reports na may mga datos na laman. Ayan. So hindi man siya katulad ng ibang mga issuances namin sa occupational health na may mga Republic Acts. At least dito, evidence-based, we rely on data that are provided to us, statistics, ayan. So matibay na matibay din na basihan sa pag-i-issue ng mga polisiya. Okay? So, ito po yung mga reports na sinasubmit po sa atin. Work Accident Illness Report, yung WAIR, Annual Exposure Data Report o yung AEDR. Ito yung, kung yung WAIR, monthly sinasubmit, itong AEDR, ito po yung yung totality ng WAIR na sinubmit for the year. Ito total lang po natin yan. Then, Report of the Safety Organization, ayan. Ito yung composition ng Safety and Health Committee. Then minutes of the safety meeting, ayan. Mahalaga rin na document po yung mga meeting po, ng Safety and Health Committee. At of course, yung annual medical report, At of course, accident report, ayan. So, napakahalaga po na makapag-submit ang mga establishments sa DOLE kasi po yan hindi lang naman for compliance purposes o pagkapasa nakatago sa cabinet or kung sa online compliance portal naman ang submission yan, it does not mean naman na na doon lang siya nire-review at of course inaaral din po ina-analyze ng mga technical staff dito sa department yung resulta ng mga datos na ipinapasa po sa DOLE.
Okay, so unahin po natin itong WAIR. So, ano ba yung WAIR? Work-related accidents and occupational illnesses. Ayan. So mga nabanggit po natin na mga mandatory reports na pinapasa po sa sa DOLE po, no? Itong WAIR at saka yung accident report, no? Sila po yung pwede na nating ipasa through online sa pamamagitan po ng online compliance portal ng DOLE. Ayan. So kailan siya isinasubmit po, no? On or before the 38th day of the month following the date of occurrence of the accident or the illness, no? So ngayon Feb 20. Okay, may aksidente na hindi disabling, hindi rin fatal yung aksidente, no? Sabihin na nating hindi naman ganoon ka grabe, no? Laceration, So ang submission niya sa amin ay hindi Feb 30, wala naman Feb 30, no? Hindi naman it's Feb 28, no? But March 30, ayan. Month following the date of occurrence of the accident niya. Yun yung pinaka-late, ha? Pero of course, we can always submit earlier. Kaya nga sabi on or before. Tsaka, through online compliance portal na. So, kumbaga sa mas accessible na yung ating pagsasubmit ng report, no? Hindi na kailangan pupunta pa sa DOLE, regional or field office na may jurisdiction sa ating workplace, no? At doon magpapasa. Ito po, lang ito, through online, sa online compliance portal po ni DOLE. Okay? So, maliban po doon, yung employer, of course, nag-initiate din siya ng investigation regarding doon sa aksidente na nangyari. At of course, kasama po yan sa inilalagay doon sa form ng sinasubmit po sa DOLE. Ayan. So, pagka binuksan nyo naman yung reports.dole.gov.ph, makita natin doon yung WAIR form at of course, lalamnan natin yan. Pero sa mga naman po, mga aksidente na merong deaths and of course permanent total disability, dapat po na re-report siya sa DOLE within 24 hours, no? Not necessarily na kumpletong report, no? Kahit notification lang pwede naman na. Why? Kasi very important po sa amin to conduct an accident investigation relative doon po sa disabling at of course yung sa fatal accident. Kasi we would want na to go deeper doon po sa doon po sa tinatawag na root cause ng accident, no? Why? Kasi yung gagawin po na action plan ng establishment ay directed doon sa root cause. Kasi kung hindi natin matutumbok yung root cause, mauulit at maulit lang yung aksidente, di ba? Yung damo nga di ba? Yung damo na pagka hindi mo nabunot, no, tinabasan mo lang, tutubo ulit 'yon. Pero pag nakuha natin yung ugat, may iwasan na ulit na na tumubo yung damo. The same thing sa aksidente. Pag na-address natin yung pinakaugat o yung root cause ng aksidente, malaki yung chance na wala nang repeat ng the same accident. Ayan. So, kailan to ulit pinapasa, 38th day of the month following the date of occurrence of the accident, So, question, Doc, paano? Wala naman kaming aksidente. Ayan. So, sang-ayon po sa advisory na inilabas po ng DOLE, with or without accident, kailangan nating mag-notify, mag-report sa DOLE using itong form na ito. So, regardless, with or without accident, magsasubmit po tayo ng report. Kung wala aksidente, ilalagay lang naman doon na wala pong aksidente. Ayan. So, I hope na I made myself clear po, So, ito naman, Annual Exposure Data Report o yung AEDR. So, dito po, medyo paper submission pa rin po tayo, Pero wag po kayong mag-alala. We are, trying our best na yung mga reports na hindi pa online, OSH reports na hindi pa online, ay ma-transition na rin siya, na later
magiging online submission na para medyo tumaas din yung ano natin, yung compliance sa submission at of course yung convenience ng atin pong mga clients. So mayroon tayong form, prescribed form DOLE BWC OHSD -IP-6B. Yan, sinasubmit po yan on or before the 30th of the month following the end of each calendar year. So 2024 ang tapos yan is December 31. I hope nakapagpasa na po ang lahat nung January 30, 2025 on or before. Ayan. Madali lang naman yan. Ito total nyo lahat ng pinasa nating what year na report sa sa DOLE. Ayan. So once na total nyo, submit to kay DOLE at yun na po, So mamaya i-discuss natin kung ilan ang form na kailangan nating i-prepare. Ayan, may table po tayo mamaya for that. Okay? Okay, so AMR, Annual Medical Report. Ayan, so ito po yung prescribed form, DOLE/BWC/HSD/OH-47. Again, paper submission po ito, so hard copy. Sinasubmit po siya sa Regional Labor Office concerned, Copy furnish ang Bureau of Working Conditions on or before the last day of March of the following of the year following the covered period, So yung 2024 na datos natin ng AMR, so not later than March 31, 2025 yung submission. Again, sa Regional or Labor Office, na may jurisdiction doon sa ating establishment tayo magpapasa. Ayan. So, sabihin ko na, mag-prepare po kayo ng 3 kopya, Bakit 3 kopya? Di ba, regional office lang, tsaka BWC. Yung ikatlong kopya kasi, ito po yung received copy po ninyo. Okay, pag nagpasa po kayo, tatatakan niya ng receive. Of course, file nyo na po yan. Pag nag-inspect si DOLE, Labor Inspector, at least meron po tayong proof na nag-submit po tayo. Ayan. So, again, nasa pipeline po, dine-develop na po yung yung online na submission, para sa dalawang bagay, as mentioned kanina. Una, tumaas yung compliance ng submission. Ikalawa, of course, yung convenience po ng ating mga clients. Ayan. Report of Safety Organization. Ayan. So may prescribed form din naman po dito, So ito po, madali lang naman po ito general rule po, pag bagong bukas, yung establishment within 1 month. Pag nag-start yung business, ayan. So, nandyan yung Safety and Health Committee. Andyan po natin itatara, sino yung, yung chair. Usually, di ba, ang chair, yung employer o yung, niya, yung alter ego. Sino yung i-assign ni employer, Kasi, siyempre, yung mga CEO, hindi naman sila, hands-on, hindi naman sila palaging nandoon sa, sa workplace, May i-assign yung iba dyan, karamihan sa kanila. Okay? So, yun yung chair. Of course, secretary, yung safety officer po natin. And then, mga members, OH personnel, may be applicable, Kung may doktor, di doktor, nurse, first aider, Kung wala, because hindi naman ganun kalaki yung, yung number nung workers natin at hindi rin ganun kataas yung risk level, na it does not warrants, na merong nurse, merong doctor, merong dentist. Okay, kahit first aider pa pwede nating i-member. At of course yung workers representative, So usually every year na reorganize siya. Yan. So of course yung yung safety officer, as is yan Not unless marami kayong safety officer na pwede magsalitan, kasi yung safety officer hindi lang naman inassign yan Of course inassign yan pero may training pa yan, po. Same sa mga natin, mga OH personnel. Magkakaroon ng pagbabago siguro yan pagdating doon sa mga workers representative, kasi
by by election namimili yung mga workers kung sino yung uupo sa kanila sa safety committee on their behalf. Ayan. Okay, so again, sinasabit po sa sa DOLE na mayroon pong jurisdiction doon sa sa workplace. Ayan, minutes of the meeting Okay, so usually ang sabi ng OSHA standards dapat monthly nagmi-meeting ang Safety and Health Committee. Ayan. Pero of course ayaw naman namin kayong pahirapan na ang submission monthly, actually kasulat dito monthly, pero siyempre for convenience nyo na lang pwedeng quarterly naman yan. Pero naka-file yan January, February, March. Ayan, submit sa amin. Then April, May, June, submit sa amin, ganyan. So again, doon sa doon sa regional office or field office na merong jurisdiction. Para saan ba ito, Siyempre, two things, Number one, gusto naming malaman kung functional ba yung safety and health committee ng establishment, kasi baka naman in paper lang sila pero inactive. Okay? So etong minutes mahirap kaya mag-imbento ng minutes kailangan talaga na-discuss yan. Ikalawa para protection na rin ito ng ng committee sakali man na meron silang ni-raise na i-issue at hindi agad na aktuhan ng mga bosses. Ayan, nagkaroon ng disgrasya. They can always present na napag-usapan naman po yan mga sir, mga ma'am sa DOLE, but then hindi agad na ng mga bosses, So yan yung reason kung bakit kailangan natin ng ng minutes na ipapasa po sa DOLE. Okay, so naman yung yung pinaka standards natin pagka report ang pinag-uusapan. Okay? Sa Rule 1050 ng Occupational Safety and Health Standards, yung yellow book natin kung familiar po tayo doon as of now kahit 1978 pa siya na na gawa, na draft, and then merong changes noong 1989 kaunting revision, useful pa naman po siya pagdating sa reports. Pero kayo mag-alala, kasama po ng nung RERR nung 11058 ay isusunod na po yung review at amendment ng OSHA standards, nasa pipeline din po ng yan ng DOLE, Bureau of Working Conditions. So ang sinasabi dito sa Rule 1050, okay, particularly sa 1053-01, yung notification, ang sinasabi po dito, dapat lahat po ng aksidente, lahat ng occupational illnesses na nagkakos ng disabling condition or dangerous occurrences, dapat ni-report ng employer sa regional office na merong jurisdiction sa kanila. At of course, na-mention na rin natin kanina, kung yung aksidente ay nagresulta po sa fatality or permanent total disability, So within 24 hours kailangan ma-notify po si DOLE, Again, as mentioned kanina, kasama ng WAIR, wala tayong pantawag, wala tayong hindi natin yung email ng DOLE regional office na may jurisdiction sa inyo. Pwede po itong i-report online sa ating online compliance portal. Ayan. So, yan for notification lang. Keeping of records, So, yan, reporting, Rule 1054, keeping of records. Ayan. So, dapat po, meron tayong easy logbook sa atin po mga respective workplaces. Ano ba yung easy logbook? Ayan po yung record ng na aksidente, pangalan ng worker na aksidente, ano yung circumstances behind doon sa aksidente, Kasama na rin po siyempre yung date tsaka yung oras ng aksidente, Kasi kailangan po iyan upon inspection, Hindi lang ni DOLE, Kasi sa DOLE, of course, we are conducting yung accident investigation, Pero aside from us, yung mga people from SSS at of course yung sa ECC,
pagka ano po kasi, no, nag-file tayo ng employees compensation. Isa po ito sa nire-require po nila, yung EC logbook. Of course, no, walang EC logbook, it does not diminish yung right ng worker for compensation. Ay, malamang sa alamang, ibigay pa rin yan. Kaya lang, ang repercussion ng walang EC logbook ay nandoon po sa employer. Kasi po may corresponding penalty po ito pagka walang EC logbook yung kumpanya. Ayan, mape-penalize kayo ni ECC, ni SSS. Ayan. So, importante mag-maintain po tayo nito ha, EC logbook or employees compensation logbook. Okay? So again, ba't mahalaga yung Rule 1050? Okay? Of course, no, nababanggit natin, magre-report kay DOLE, ganyan, para makapag-conduct kami ng accident investigation, ma-determine yung root cause. No? Pero may gamit din po yung itong report, no, internal doon po sa kumpanya o doon sa workplace. No? Number 1, it provides the safety officer with means for an objective evaluation of the program. Ayan. Siyempre, di ba? Requirement sa bawat establishment may safety and health program. Okay? So, gawa tayo ng programa based on resulta ng hazard identification, this assessment and control, base po sa mga mandatory occupational health program na nire-require po ni DOLE. Number 3, base po sa resulta ng medical surveillance na of course ito yung mga yung mga physical exam, annual PE, no, pre-employment, exit exam, special exam, ayan, return to work exam, ayan. So kasama po 'yan sa mga basis pag gumagawa tayo ng programa. Pero itong mga datos natin sa aksidente, no, it will provide us an objective means of evaluation, of verification, how effective our program is. No? Kung despite may safety and health program, ang dami mo aksidente, ang dami nagkakasakit, isa lang ibig sabihin nun, hindi effective yung programa at we need to redo yung ating programa. No? So, hindi lang po yung use ng mga reports ito, hindi lamang po sa DOLE, no? Kundi maging internal doon po sa company. The same thing, no, it helps identify high injury rates, no? Kasi sa DOLE ina-identify namin kung anong industry maraming aksidente, anong klaseng aksidente meron sila, anong klaseng mga sakit meron ang mga industry. Para pag gumawa po kami ng polisiya, specific doon sa sector na 'yon. Of course, gagawin natin siyang general as much as possible, pero tutumbukin pa rin natin yung mga sector o industries na mas prone, okay, or vulnerable sa mga ganong klase ng sakit or aksidente. At number 3, of course, it provides information on accident causes which contributes to high injury rates. Ano ba dahilan ng aksidenteng ito? So anong control measures ang pwede nating gawin para maiwasan yung na ma-audit yung mga aksidente, mga sakit na nabanggit. Ayan. So, meron din tayong provision sa Section 17 ng Department Order 198, Series of 2018. Ito po yung IRR nung OSLO o nung RA 11058. Ano sabi po dito? All employers, contractors, subcontractors, if any, shall submit all safety and health reports and notifications as but not limited to the annual medical report, OSH committee report, employers work accident /injury report or WAIR, and yearly work accident injury exposure data report or yung AEDR. Ayan. So again, mandatory yung submission ng reports. At of course, pagka mandatory, may mga corresponding penalties for non-compliance. Pero of course, ang gusto naming tumbukin yung OSLO, yung DO namin, of course, we're
we're after yung compliance, no? But more than the compliance is that we want to protect our workers, no, against injuries at of course illnesses, no. Siyempre because while complying, no, napoprotektahan sila, no. Pero of course, no, yung mga penalties, no, monetary penalties, ang nire-refer ko, no, hindi naman yung primary purpose ng OSLA, no. Ang gusto natin, maprotektahan ang mga manggagawa. Okay, so sa Bureau of Working Conditions, no, buksan natin ang namin website, makita natin safety and health, no? Then pwede nating i-click yan. Makikita, ma-download natin yung iba't ibang form. Pero again, sa accident report at sa WAIR, pasok siya sa online compliance portal, no? Ayan. Okay? So again, ito yung summary natin, sa left side, yung OSH rule, particularly, yung OSH rule, sa OSH standards natin siya makikita. At of course, yung report form na kinakailangan natin, at yung kailan, yung tayo dapat mag-report at saan tayo dapat mag-report. Okay? So again, yung WAIR, nasa Rule 1050 siya, natin makikita. Ang submission on or before the 38th day of the month following the date of occurrence of the accident. So yung mga aksidente ngayon, ngayong February, no? Ang pinaka-max, no? Hanggang March 30, no? Basta minor, ha? Pag disabling injury, pagka-fatal injury, no, within 24 hours. Okay, again, online submission siya. Online compliance portal, AEDR, on or before January 30 of the following year. Nakalagay dito 2 copies, no, kasi isa may iwan sa region, yung isa ibibigay ni region sa Bureau of Working Conditions. Pero again, sabi ko sa inyo, since paper submission niya, kailangan may proof of of submission. So, kailangan mag-prepare tayo ng 3 para yung 3rd copy file ng inyo pong mga opisina. Yan. So, Rule 1050 ulit, no? Ay, ito rin yan. Hold lang. Okay? So, Rule 1960 naman, dito pumapasok yung annual medical report. Ang form natin is DOLE/BW-OH-47A. Okay, 3 copies, ipiprepare. Pero yung 2 copies lang may iwan, no, sa DOLE Regional Office. Yung second copy niyan, ipapasa nila yan sa amin. So, ang last day, no, submission ay March 31 of the following year. Pero pwedeng, pwedeng mas advanced nating i-submit yan. Again, gentle reminder na na tayo, no, next po, no, in 2 weeks time, March na po. Ayan, so prepare na po tayo ng medyo mahaba kasi itong itong AMR, no, yung form, no. Pero I would also want to use this opportunity kasi doon sa submission, no, sa last page may nakalagay doon, kung sino yung nag-prepare, okay, sino yung nag-submit, ayan. May instances kasi na yung ibang establishment ay wala namang doctor or nurse, no? So, hindi kailangan na medical personnel ang mag-accomplish po ng atin pong AMR na na report na isasubmit, no? Pwedeng HR yan, pwedeng employer yan, basta sinong maalam. In fact, kahit yung si first aider pwede rin naman. Ang mahalaga sa amin ay hindi kung sino yung nag-prepare ng report. Ang mahalaga, may na-submit na maayos na report, no? So again, iwasan po natin na na ang i-accomplish lang ay yung first page, yung information ng company, at yung last page, no, kung sino yung yung gitna, usually makaka-receive kami walang laman, no? Imposible naman po na sa isang taon ay walang nagkasakit sa ating pong mga workers, no? Again, ang purpose po namin kung bakit kami nagre-require ng report, gusto namin makita yung profile ng mga workers, no, sa iba't ibang sector, iba't ibang industry, no?
iba't ibang size, no? Employment size, no? Small, medium, large establishments, no? Ano yung mga sakit na common sa kanila. Kasi gusto naming maaral at ma-analyze yung mga sakit at makapaggawa tayo ng magandang intervention for them, no? Okay, so Safety and Health Committee. Ayan. So within 1 month after the organization or every year, no? Kasi kung existing naman na yung company, no? Every year submit po tayo. Then yung minutes, no? Walang form na required, no? Monthly ang meeting, pero ang submission ay pwedeng quarterly. Okay? Then, i-share ko lang sa inyo, nung pag April 28 kasi, no, ito yung World Day for Safety and Health at Work. Ayan. Noong 2017, ang ang focus ng pinaka-theme, yan, optimize the collection and use of OSH data. Ayan. Kasi, ito global to ha, ang naman po ito ang nag-spearhead nito yung ILO o yung International Labor Organization, no? So hindi lang sa atin sa Philippines, no, sa DOLE importante ang data. In fact, globally, no, gusto natin magkaroon tayo magandang collection ng data. Kasi same thing, no? Kami sa DOLE magawa kami ng mga policy. Si ILO, mga ILO convention, ILO recommendation, gumagawa rin yan ng mga ganoon So gusto rin nila magkaroon ng magandang data. Ito po ay contribution na rin po natin para sa Sustainable Development Goal number 8. Ayan. Ito po yung may kinalaman sa labor and employment. Ayan. Okay? So, okay, key takeaways o pinaka-summary na natin po ito, no? Okay. Number 1, employers are mandated to report work-related accidents and occupational illnesses using specific forms within specified deadlines. Yan. Okay, again, employers are mandated to report, no? Ibig sabihin, mandatory. Pag sinabi nating mandatory, hindi siya choice. Hindi siya option, but a requirement. Ayan. Okay? So, maliban po sa pagsasubmit ng report, of course, on their own, sinasabi ko kasi kanina, yung mga labor inspector ni DOLE, nagko-conduct din ng accident investigation. Pero on their own, they can conduct their own investigation naman. Of course, mag-submit ng annual exposure data sa amin, AMR, ayan, magkaroon sila ng Safety and Health Committee. At of course, masubmit din yung minutes of meeting sa DOLE. Ayan. Tapos itong mga reports, ang lalaman niyan ay data, no? So, numero na mahalaga pong sa amin tool para sa OSH system, nagamit yan sa policy and program development and accident and disease prevention. At of course, yung magandang reporting, effective reporting equips us as decision makers with critical data and insights, enabling us to make well-informed choices. Ayan. Pag-develop pa rin yan ng policy, again, para sa protection ng atin pong mga manggagawa. So, okay, final reminder, sabi nga dito, safety first, report all accidents. Ayan. Kasi, of course, may aksidente, may sakit, may response, Pero again, base po sa mga data na ginagawa na nare-receive po namin, sinasabit po ninyo, nakakagawa po kami ng mga policy and programs para sa prevention. Cycle lang yan Para sa prevention na repeat ng the same accidents, repeat ng the same illnesses, Kasi specific control measures po yung nailalagay po natin, Okay, thank you very much. Of course, maganda po na na-discuss po natin yung OSH report. At of course, I hope may mga questions na po tayong na-type sa atin pong Facebook po. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa atin pong lahat.
Thank you very much, Doc Mark, for the comprehensive and insightful discussion on OSH standards reports. Kahit ako po ay maraming natutunan at nabuksan ang kaisipan sa halaga ng OSH reports sa ating workplace. At this point, we will start answering the questions submitted during today's presentation. Sa mga may pahabol pa po ng mga katanungan, maaari niyo pong itype sa ating comment section. Doc Mark, for our first question, what OSH reports are mandatory? Ayan, sorry po, no? Naka-mute pala ako, no? Ulitin ko na lang po, no? So, para po sa ano po, no? Para madali nating ma-remember yung mga mandatory OSH reports natin pong ipapasa, no? Of course, no, maraming hinihingi si DOLE na reports eh. Andiyan yung 13th month pay, telecommuting, ayan, kung ano-ano pang report, no? Pero pagdating sa OSH reports, no, ito lang tatandaan natin, no? Kung mahilig kayong kumain ng shawarma, ayan, tandaan nyo lang yung warma, no? May dagdag tayong A, no? Alisin natin yung siya, no? So, warma, no? Una, work accident and illness report. W. A, annual exposure data report, no? R, report of the safety organization. M, minutes of the safety meeting. A, annual medical report, at of course, lastly, no, accident report. So, WARMA, ayan. So, I hope na remember natin, ano, yung mga reports na isasubmit through yung acronym ng WARMA, ayan. Thank you po. Maraming salamat, Doc Mark. Ang second question natin is, what is the penalty for failing to submit OSH reports? Ayan. So, sa ano po kasi, no, sa DOLE, we have this, yung DO 198, no, yung IRR ng OSH law, no, na nagpataw ng 30,000 na fine for non-submission of OSH reports. However, no, meron din tayong issuance, no, yung Department Order 238, ayan naman po yung ano, yung inspection procedure, no. So, nasusulat po doon, ano, na, of course, no, yung pagpapataw ng penalty sa OSH, hindi naman siya automatic, no? May due process pa rin yan, may period of correction, no? So, ano ibig pong sabihin natin, ano? Di ba, pag ikaw hindi ka nakabayad ng upa, meron kang, bibigyan ka ng palugit, no, ng iyong, ano, iyong landlord, no? Sige, ano ka, bigyan kita ng 1 week, bigyan kita ng 2 weeks, ayan. Dito po, no, sa DO 238, yung period of correction na binabanggit po natin, no, ano po siya, 15 days. Okay, hamba, nag-inspect ako, no, in-inspect ko yung kumpanya ni Jan, no, Jan, yan, tawag doon, company, ayan. So, wala siyang report, no, na sinasubmit kay DOLE. Na-call nung inspector yung attention ni Miss Jan. Pero within 15 days, na-comply niya, nakapag-patient siya nung report, no? Yung 6 na, 5 lang kasi walang aksidente, no? Yung 5 na report na nire-require sa kanya, nakapagpasa siya. Wala po tayong pag-uusapan na multa. Kasi po, no, tandaan po natin, ano, kami naman po sa DOLE, of course, no, we are regulators, but at the same time, no, we would want to balance yung pagiging regulators namin, yung police power, no, with that of yung aming pagiging ano, no, yung developmental approach, no. Kasi maaaring kaya hindi nakapag-comply, hindi aware si employer, no. So we provide technical assistance din sa kanila. So although kahit may 30,000 na fine, ano, as mentioned doon sa DO 198, hindi siya automatic, meron pa rin tayong prescribed na correction period. At kung magko-comply lamang ang mga companies, no, within that period, wala po tayong
uusapan na multa. Ayan. So yun lang yung inaano po natin pero wag na sana tayong umabot sa ganun ha. Nakapanood po tayo ngayon ng atin pong lecture sa OSH reports So I hope yung compliance natin sa submission ay maging maayos na po para pag na-inspect po tayo ng ating mga labor inspector ay maiwasan na yung pag-i-issue ng notice of resort, ng non-submission of OSH reports. Ayan. So, yun lang po, again, may penalty pero hindi siya automatic. Ayan. Meron tayong allowance na pinoprovide pa rin. Okay, for our third question, if an accident occurs in the principal's workplace but involves an outsourced worker, who is responsible for reporting it? Okay, so napakaganda nung tanong po, Ito kasi yung yung scenario nung gustong ilatag ng nagtanong. May mga may mga workplaces, Of course, may principal, may mga outsourced. Kahit kami dito sa Dole, meron kaming mga outsource, yung janitorial at yung security yan, ina-outsource yan. At I'm sure yung ibang opisina ganun din. Ang tanong niya, halimbawa na aksidente yung outsourced na worker, So, sino yung magre-report po nito, Ganda lang tanong eh. Kasi, of course, pinaka-safe na sagot yan si employer. Ayan. Pero, pag sinabi mong employer, as mentioned doon sa sa DO 198, dalawa yan eh. Pwedeng si principal, pwede rin si yung may-ari nung agency nila, yung contractor, yung may-ari, Pero sa kaso na ito, ako sa ko lang po, kasi bakit ba kailangan mag-report, lalong-lalo na pag disabling at fatal yung injury, Bakit kailangan mag-report sa DOLE? Gusto nating magkaroon ng accident investigation. Halimbawa lang, for the sake of discussion, for the sake of argument, hindi nag-report si principal, ang nag-report si contractor, Okay? Unang-una, yung lugar kung saan aksidente si worker ay hindi naman opisina ni contractor, So pag nag-report baka magkaroon ng ng miscommunication ang inspectin yung yung opisina ni contractor, At saka siyempre si principal, sila yung may OSH program. At pag nag-aano naman yan yung safe man hours kasama sa bilang ng safe man hours nila yung mga outsourced worker nila. So bakit hindi nila i-report yung mga ganoong mga aksidente yan. So in short, maganda na si principal ang magre-report po niyan. But it does not mean na na walang pananagutan, of course, si contractor, kasi of course ang sinasabi naman ng batas may solidary liability rin naman kasi ang primary employer ni outsourced worker ay yung contractor. So pag na hospital yan, nangailangan yan ng mga tulong na medical, ang magpo-provide niyan, of course, yung si contractor. Pero for the sake of reporting, for the sake na magkaroon ng maayos at magandang accident investigation, si principal dapat ang magre-report niyan. Kasi isipin mo si contractor, ang opisina niya, Region 4A, si principal, ang opisina niya, NCR. Ayan. So, ayan, pang 1 plus 1 equals 2, Nakita niyo naman yung analysis, na kung saan, Kasi ang OSH naman is per location, Compliance is per location. Hindi sa pa man, per location. So, mahalaga na magre-report si principal doon sa DOLE, regional or field office na may jurisdiction po sa kanya. Kapag re-report naman, it does not mean na na may pananagutan ka, kasalanan mo, Ang DOLE,
hindi kami naman hindi naman basta punitive na ang aming penalty, no? Medyo process yan. At of course, tatandaan nyo palagi, no? Yung other side na DOLE, yung pagpo-provide ng technical assistance po. Napakahalaga po niyan. So, please, no? Wag po tayong matakot sa DOLE. Look up nyo kami, no? As, as your friend, no? As your mentor, no? I-coach namin kayo, i-mentor namin kayo kung paano tayo magkaroon ng mas safe at healthy na workplace. Ayan. For our fourth question, Doc Mark, what legal provisions mandate OSH reporting? Okay, so I think na-mention ko na kanina, no? Yung Section 17 ng IRR ng OSH law, yung occupational safety and health na law na nagre-require sa mga contractors at of course sa employers na na mag-report po sa DOLE ng mga aksidente nila. Section 17 po 'yan. At of course yung Rule 1050 ng Occupational Safety and Health Standards, no? At of course, no, dahil po sa provision na 'yan ay meron tayong basis, no, na gawin siyang mandatory yung reporting, at non-compliance to reporting, no, would mean administrative na sanction or penalties na 30,000 na fine for non-reporting. Pero again, yung 30,000 na yon ay hindi automatic. Meron po tayong element ng willful failure to comply na kailangan ma-satisfy bago po natin ma-penalize yung establishment, no, for non-submission ng OSH reports. Next question po natin, is it required to submit annual report even without an accident occur? Thank you. Okay. Yes po, na banggit po natin kanina, merong nilabas na labor advisory po ang Department of Labor and Employment about that, na kailangan pa rin. Kasi yan number one, kasi non-submission of report, no, pwede po kayong ma-penalize, no? Kasi kahit zero report, no, dapat nire-require na mag-submit yan. At ikalawa po, no, mahalaga rin sa amin na malaman kung ilang percentage ng atin pong mga workplaces ang nagsasubmit. Kasi, of course, marami walang aksidente, naniniwala ako. At pagka hindi ka nag-submit, syempre hindi yan matatara, no, na nag-submit ka. Pwedeng maging finding sa iyo yan. So, requirement po siya talaga. Kasi, all in all, gusto nating malaman din, ano sa mga sector ang maraming aksidente, anong klaseng aksidente, para yung intervention natin is directed towards that sector. Kung wala kang aksidente, di maganda. Nakikita namin sa statistics, no, na ito, si DOLE, for instance, no, walang aksidente. Ang assumption yan, maganda yung safety and health program, no? So, ayan. So, assumption po yan, ha? Pero, syempre, kailangan pa ng verification at ma-validate pa, no? Pero, again, sa tanong, kung wala bang report, kailangan pa rin walang aksidente, kailangan pa rin bang mag-report? My answer would be affirmative, no? Na yes, kailangan pa rin pa. For our next question, what if we haven't submitted everything like this po? Now pa lang after the webinar, may penalty po ba sa company? Yan, maganda po yung tanong po, no? So, malamang hindi pa kayo na-i-inspect, no? Kaya hindi pa kayo nako-call yung attention, no? So, this is an opportunity for you to comply. So, again, mag-prepare po tayo of course, yung WAIR, tsaka yung accident investigation. Kung may aksidente lang naman, yung aksidente, no, kung wala, syempre hindi tayo magre-report yung disabling at disabling at yung fatal. Pero yung WAIR, kailangan ma-report natin yan, no, sa online compliance portal. Pero yung mga paper submission, yes, by all means, no, pwede nating ihabol sila ngayon. Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, lagi naman kami nagbibigay ng
ng 15 days, no, period of correction. In fact, hindi lang 15 days yan, ano. Kung babasahin natin yung buong inspection process, no, hindi ka nakapag-comply within 15 days, meron ka pang 30 days na mandatory conference. Habang nag-hearing tayo, no, pwede pa rin kayong mag-comply, no. So, hangga't hindi lumalabas yung compliance order. So, ito, hindi pa kayo nakakapag-submit, hindi pa kayo na-i-inspect ni DOLE, by all means, pwede po kayong gumawa ng report at i-submit po sa amin. No, no problem with us po. Kasi, it happens, no? Kaya nga nangyayari po yung combination na approach ni DOLE towards yung sa regulation at pag-provide ng technical assistance, no? Para matulungan yung mga companies, no? Kasi I'm sure majority ng mga kumpanya hindi nila iniisip na ayoko mag-complain, natamad ako ng ganyan, no? It's more of you are not aware before kaya hindi kayo nakapag-comply. But now that you know, itama na po natin yung pagkukulang natin before submit na po tayo ng report. Again, remind ko po ha, Feb 20, then in a few days time na, March na po, so yung AMR submission, please do submit, no? Medyo mahaba kasi yan, mahirap siyang na ma-accomplish lang basta-basta, no? Kasi marami tayong source niyan mga, of course, no, sa mga established na companies, no, mga leave form, may mga reason kung bakit nag-absent, no? Resulta ng annual physical exam, ayan, meron po yung iba na walang ganoon, medyo kailangan pa pong mag-background check, no, sa kanilang mga empleyado kung ano yung mga naging sakit previously. Ayan. So, I hope, no, this is an opportunity, no, na kapakinig po tayo ng mandatory na requirement ay magko-comply na po tayo. Okay? To assist you, no, pwede nyo naman po kaming tawagan, DOL hotline 1349 or yung 8527-3000 local 307, no? Kung kailangan niyo ng assistance or clarification sa pag-accomplish ng mga forms, no? Please do call us, no? We are more than willing to help, to assist, no, yung mga clients po. Magandang hapon po. For our next question, Doc Mark, what if the accident happens outside workplace, like going to work lang po? Included po ba siya kahit hindi work-related? Okay, maganda yung tanong po, no? Kasi sa ECC, no, if I may share, no, yung going to, coming from work, no, papasok yan, no, sa compensation. Provided, no, please take note na provided, walang deviation, no, sa route, no, ng work ay ng route, no, ng papunta at pauwi, no. For instance, no, ako taga Novaliches ako, no, Intramuros ako pumapasok. Marami akong pwedeng daanan, no. Pwedeng Novaliches Bloomingtreet Round Table, pwedeng Commonwealth, no, then Quezon Ave, no, Quiapo, ganyan. Pwede rin ako LRT. Ayan. So, yung mga ganon, okay yon. Pero, kung taga Novaliches ako, may sinadya ako sa Baclaran. Then, pang Baclaran, papunta ng opisina, na-disgrasya ako. Okay? So, baka hindi pumasok yon, kasi may deviation. Another thing, no, yung oras. Consider din natin yung oras, no. Kung alas 5 yung uwian, pero yung disgrasya nangyari alas 10 ng gabi. Not unless may matinding traffic, tulad ng Pasko, yung Carmageddon, baka ma-justify pa yun. Pero kung wala, no, may deviation yan, may dinaanan yan. Baka nagpunta ng patay sindi, no, hindi natin masabi. Okay, so yun yung consideration, kung bakit, pwedeng ma-disqualify sa EC. Pero ito, yung report, ang tanong dito is yung accident report, no? Na ang tinatanong, accident report na nangyari
outside doon sa sa lugar ng trabaho. Not unless messenger ka, walang problema. Pwede mong isama yan kasi ang workplace mo buong kalsada na dinadaanan mo Pero kung office worker ka at na-disgrasya ka, papunta, pauwi, paano ka ba na-disgrasya? Sa motor ba? No? Kung sa motor, bakit ka na-disgrasya? Baka kaskasero ka. Okay? Perhaps, baka kailangan siyang isama kasi yung programa na gagawin natin ay directed towards road safety. Baka kailangan may mga road safety seminar, ganito, ganyan. Pero kung ikaw yung nasa sasakyan, nabangga ka, or yung sasakyan mo, yun yung nakabangga, For me, babalik tayo. Bakit ba tayo nagko-conduct ng accident investigation? Bakit ba tayo nagre-report ng aksidente, Kasi pwede natin para maging para makagawa tayo, ng magandang programa. Okay? So for me, sa akin lang to pero of course we need to to clarify this, Siguro maganda na mag-letter po tayo sa Bureau of Working Conditions para masagot ng in black and white. Pero sa akin lang for me, again babalik tayo bakit tayo kailangan ng accident report, compensation purposes yan kino-consider yan. Pero for submission sa DOLE, para mag-conduct ng accident investigation, for instance, outside siya sa workplace, wala naman tayong mabibigay na intervention, na control measure. Kasi wala yan sa workplace, Siguro kung maraming na aksidente, kasi accident prone yung lugar, mag-recommend tayo ng shuttle service, Pero medyo malayo na yan. So for me, pwedeng hindi na siguro natin isama sa report yan for the purpose lang ng ng report submission. Pero again, sa ECC, sa compensation, compensable yan provided walang deviation sa sa travel, Ibig sabihin hindi siya lumihis. Okay. Next question po natin, Doc Mark. Or naka-time in po ang employee pero nasa ibang area po like mga messenger and the accident was at a private road. Kung wala pong police report, what other documents can be submitted? Yeah, so napakaganda nung ng tanong, Of course, nabanggit ko na kanina, pag messenger po, ang workplace niyan ay nasa labas ng tawag yan, nasa labas ng workplace kasi messenger nga Ngayon, sa ECC kasi nabanggit kasi kailangan talaga ng police report, Pero kung walang police report kasi self-inflicted yung aksidente, perhaps medical abstract would be an alternative kasi pag nadala naman yan sa hospital, ang magiging merong medical abstract na gagawin na nakalagay doon Mark Valeros while on way to ABC company to deliver yung mga letters met yung freak accident na pagka ganon pwede, but it needs to be collaborated pa rin ng safety officer, I'm speaking of lang kasi dito walang police report kasi ang ECC, they would decide, based on yung mga submitted na documents, But I'm not saying na mag-grant nila yan. Depende pa din siyempre yan sa appreciation. Pero kung sa kung sa reporting sa amin, sa DOLE, dahil messenger siya, need siyang i-report sa amin. Kasi yun yung trabaho niya Kasi baka, kailangan natin ng, kung sa motor yan, kailangan natin ng, ng road safety seminar doon sa inyong, empleyado as part ng control measure o part ng intervention para hindi na maulit yung aksidente.
For our next question, Doc Mark, are government offices also required to comply with this report submission? Okay. Noong ano po, no, May 2020, ang DOH, DOLE at Civil Service Commission, we inked no, yung JMC, Joint Memorandum Circular, yung OSH for public sector no, employees. Okay? So, kasama na po doon yung report. No? Yung submission ng report, no? Of course, sa ano yan, sa CSC natin siya isa-submit. No? Pero unlike sa DOLE, I will be honest with you, no? Na sa DOLE, I can assure you na ina-analyze namin yung mga reports na sinasubmit po ninyo. Inaaral po yan. At of course, based doon sa mga reports na sinasubmit, nakagawa po kami ng mga policies, no? Mga guidance. Sa CSC sa ngayon, no? They are very vocal about this din naman. Sa ngayon, wala pa po silang enough personnel to handle yung mga OSH concerns po, no? So sa ngayon, ano, what we're doing sa implementation ng JMC is we are conducting, no, BOSH, Basic Occupational Safety and Health Seminar para sa mga safety officer. We are providing yung technical assistance, paggawa ng mga OSH programs. Pero pagdating sa report submission, by all means, mag-submit kayo ng reports, tatanggapin nila. But wala pa po, kasi we don't expect naman, kasi nasa early stage, no? Kumbaga may birth pains pa. Yung one of these days, no, mag-meet po kaming tatlo, no? CSC, DOLE, DOH, no? Para ma-resolve po ito. Kasi any program na walang monitoring, no, hindi natin mag-gauge, no, how effective yung program. Kailangan po talaga na magkaroon ng honest to goodness, no, na monitoring. So for the sake of compliance, sige, submit lang po tayo ngayon, pero yung interpretation niya, no, siguro, no, sana, no, the soonest possible time, magkaroon din po tayo ng maayos na na data interpretation pagdating po sa public sector. Ang nagiging lang mang namin basis sa ngayon ay yung mga sickness, mga disability na fina-file sa GSIS, no? But yan kumbaga hindi na siya kumbaga na lang siya, hindi kami, ang pinupunto ko, hindi kami makapag yung sa prevention, parang aftermath na lang siya ng sige, may mga final disability, may final mga sakit, ganito ganyan, so may compensation ibibigay kung work related, ganito ganyan, mag-early retirement, sige. Pero of course, no, yung interpretation na sa DOLE maraming hypertensive, sa DepEd ito yung mga sakit ng mga teachers, no, wala pa kasi tayo sa ganoong not unless may mga researches na gagawin, no. Pero again, hopefully, no, one of these days, no, positive naman na part yan ng way forward ng OSH dito sa sa country natin. Kasi ang OSH, no, if I may lang, no, inclusive yan. It should know no boundaries, no, kay private, public sector, kay formal, kay informal. Dapat lahat ng mga manggagawa ay na-enjoy po, no, yung protection sa kanila pong lugar na paggawa. For our next question, how long dapat itago ni employer ang mga medical record, logbook, and clinic-related record ng employee? Kailangan po ba original copy or pwede na digital copy na lang ang i-keep? Ayan, so napakaganda nung tanong po, Kasi kung ayun natin si medical archives, may mga sila diyan mga disposal. Kaya lang ito kasi parang sa legal, medical, medyo complicated kasi yan, Why? There are diseases na insidious yung onset. When we say insidious, matagal bago mag-manifest, ang mga sakit na ito, kung ikaw ay minor, minero ka, okay, yung pneumoconiosis, it will take time.
construction worker ka, no? Silicoliosis, no? Ganyan din, or asbestosis. Anong timeline na binabagit natin? 20 years, 25 years, 30 years, no? Upon exposure, then doon lang mag-ano. Most often than not, nga, retired ka na, doon lang lumalabas yung mga sakit eh. So, sa bagay na ito, no, wala rin pa na clear guidance, no, sa pagtatago ng medical record. No, pero nowadays, no, kahit dito po sa office namin, nagdi-digital copy na rin po kami. Kasi ito yung pinaka or pwede naman nag-retire si employee, si worker, bigyan mo sila ng kanilang ng copy. Kasi later on baka need nila yan sa pagpa-file kanilang compensation. Kasi kahit naman retired ka na sa trabaho pero yung work history mo may likelihood na na-expose ka sa ganito, sa ganyan, pwede ka pa ring ma-compensate, no? So medyo tayo dito medyo tayo sa pagtatago ng medical record, no? Kasi yun nga, may mga sakit na insidious yung onset o matagal, no, bago mag-manifest or lumabas. So kung hindi kaya, no, ng physical, no, pwede naman na digital copy po ang pagtatago, no? Allowed naman yan, no? For our next question po, Doc Mark, kahit po ba yung hindi naman umabsent yung employee, need pa din siya isama sa reporting namin? Yes po, no, sa basta aksidente, no, na work related, no. Kasi I know where you're coming from Ito ang tinutumbok nito yung safe man hours, no? Kasi ang requirement kailangan hindi nawala ng 8 oras after ma-aksidente, no? So pa rin, pero yung sa safe man hours, no, hindi naman maapektuhan yan for sure. Ayan. Next question po natin, safety officer po ba dapat mag-submit ng report or ang employer? Okay. So, sabi sa yung employer through yung safety officer pa. Kasi parang alter ego ni employer si safety officer So, yun na rin yan. Pero pagdating sa AMR na as much as possible, no, kung may medical personnel ka, ang mag-accomplish nun ay yung medical personnel po. No? If there's none, no, kahit HR, kahit si safety officer. For our final question po, Doc Mark, example, may head office kami sa Davao, then nasa satellite office kami sa Gensan. Si head office lang ba ang mag-comply? Ang reports ng satellite office ay isasabay na lang sa report nila? Again, ang purpose po kasi ng una-una, ang OSH compliance is per location. Okay, so si Gensan region region 12 ang kanito, no? Then Davao is region 11. Ayan. So doon pa lang, no, may discrepancy na. Okay, kasi kung yung report, no, OSH report ni Gensan isasubmit natin sa Davao. Si Davao, no? Yung head office, yung record ni Gensan sasabit doon sa regional office ni How could yung Gensan can intervene doon sa analysis ng mga report that were submitted, no? So okay lang, no, for us, no, na may submission si head office, no, Davao, ng lahat ng lahat ng branch niya, lahat ng satellite office niya. Pero kailangan pa rin may submission si satellite office ng Gensan doon sa region, no, na or field office na nakakasakop sa kanya. Kasi kailangan naming aralin talaga yan, sa profiling, hindi lang naman yung sector, no, even yung mga regional yung location, inaaral din namin po yan, kasi yung mga intervention, yung public health system,
na present doon sa lugar. Kailangan i-tap siya, no, para the whole of OSH system, no, ma-involve kasi lalo na sa intervention. Okay? So sa ngayon, if I may just share, no, yung PhilHealth Consulta, no, of course PhilHealth is GOCC, no, na hindi attached kay DOLE. But then mayroon silang magandang programa, yung PhilHealth Consulta, no? Yung mga labor advisory namin, for TB, for cancer, for HIV, no? Ano yan mental health, no? Nakalink doon kay kay PhilHealth Consulta para sa access ng services. So titingnan natin yan, kung may present ba o wala na mga ganoong services sa mga lugar. So yun yung importance nun. Again, pagdating sa OSH compliance per location. Maraming salamat po, Doc Mark. Meron lamang po tayong pahabol na question from our FB viewers. Outsource employees po, kasama ba sa number of employees na i-report sa OSH? Okay, so pwede naman, basta meron lang tayong delineation, Bawa, meron kang total na 500 na employees, 500 na workers, sabihin na natin 400 doon regular employees, 100 100 ang tawag dito, ang outsource, Pwede naman. Kasi gusto natin makita yung totality pa rin kasi tingnan mo kaya nabanggit yan pag pag tawag dito sa manpower complement ng mga OSH personnel, safety officer o physician, nurse, ayan, in consideration pa rin yung mga outsourced na employees so kailangan pa rin maisama sila, pero ilagay lang natin na mayroong dash, outsourced, employees para malinaw po sa amin pagka ini-analyze namin yung yung data po. Thank you po, Doc Mark, and maraming salamat po sa lahat na nag-submit ng questions. At kung meron po kami hindi nasagot ngayon, rest assured po na ang aming social media team ay sasagutin ang inyong inquiries mamaya. Once again, thank you very much, Doc Mark, for sharing your expertise on our topic for today. Meron po ba kayong final words or thoughts na gustong iwan sa ating Facebook viewers? Okay, again, yung mahalaga po, yung pagsasabit ng report, Again, March 31. Ayan, so yun yung deadline ng submission natin ng AMR. So mga hindi pa nakakasubmit po ng ibang mga mandatory OSH reports, you still have time. Pwede pa rin naman po tayong mag-submit, At hindi po siya maire-record as as non-compliant since hindi pa naman kayo na-inspect, Ang gusto ko lang i-reiterate na yung mga reports po ay very important po sa DOLE because they are OSH systems na tools that are used sa aming pong policy and program development at of course yung disease at accident prevention. So ang DOLE po hindi lang namin kayo nire-require to submit those reports dahil gusto lang namin or for compliance purposes, Ang gusto po natin, ultimately, towards this end ay yung protection po ng atin pong mga manggagawa. At sa mga mga employers pa, lagi ko 'to sinasabi every time na naimbitahan ako to lecture na yung yung OSH, is not an additional cost po sa inyo, It's in fact an investment for us kasi mayroong four-folds na return sa atin. Okay? Ang ating pong mga manggagawa, mas productive, mataas ang moral, magtrabaho, mas masisipag yan. Ginawa natin sila ng maganda, susuklian din tayo ng tama. So, I hope po na ang mga manggagawa, mga employers po, ay kasama po si DOLE, as part ng tripartite
na team ay magtulong-tulong po tayo para sa malusog at ligtas na lugar ng paggawa para po sa mga manggagawang Pilipino. Muli, magandang hapon po sa atin pong lahat. Maraming salamat po, Doc Mark. And before I officially close today's webinar, here are a few announcements. The next episode of the Webinar Wednesdays will be held on February 26, 2025 with the topic Employees Compensation Program. And if you have further questions, you may send us an email at us@pwc.dole.gov.ph or you may call the Dole Hotline 1349. Also, please follow our official Facebook page, PWC 1949, para maging updated kayo sa iba't ibang issuances, announcements, and activities na inilalabas ng BWC at ng Dole. And that concludes our webinar for today. I believe that it has been a very productive day dahil napakarami po nating natutunan sa ating speaker. Again, thank you for joining us today and we look forward to seeing you in the next episode. Ingat po and God bless us all. I am Jan Barbosa, your host, now signing off. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa Dole Hotline 1349 o sumanguni sa mga Dole Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.